Ah, eh, Michelle, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Inihanda ni Michelle ang sarili na kiligin sa sasabihin ni Jerome. Nasa sala sila noon at umaakit ng ligaw ang binata sa kanya. Umaakit ng ligaw? Nilaro niya sa isip niya ang mga katagang iyon. Bihirang mangyari iyon. Malakas ang loob ni Jerome. Mula noong bata pa siya ay mabibilang yata sa mga daliri ng isang kamay niya ang mga lalaking naglakas ng loob na umakyat ng ligaw sa kanya. Ang kilig na nararamdaman niya ay naudlot ng mapagawi ang tingin niya sa couch na nasa kaliwa. Ang Kuya Jun niya ang nagkukunwaring tumitipa sa laptop na nasa kandungan nito ay madalas nang nakatingin sa kanila. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid. 4 sila at siya ang bunso. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Nakaharap siya rito kaya hindi masyadong nakikita ni Jerome ang kapatid niya. Gayunman, sapat na siguro ang presensya nito para mailang si Jerome sa paglalabas ng mga baon nitong buladas. At imbes na matinag ang kapatid niya, ay naging malabato ang hilatsa ng mukha nito. Anak ng tinapay naman oh. Hindi na siguro nakapagtataka kung bakit sa edad niyang 23 ay hindi pa siya nagkakanobyo. Sino ba kasi ang magkakalaro ng lalaking hindi titiklop sa pagbabantay sa kanya ng mga kapatid niyang jail guards yata ni Rizal in their previous life? Hayun na nga ang mismong pruweba. Para siyang nasa sinaunang panahon na may chaperone na kasama habang nag-e-estima siya ng bisita. Wala man sa line of sight ni Jerome ang kuya niya ay tiyak na nararamdaman nito ang pagtitig ng kapatid niya rito. Sumulyap nga ito sa kuya niya at malamang nilumipad sa ere ang kung ano mang sasabihin nito. Maybe some other time? Imbes ay sabi ni Jerome, tumayo na ito kapag kwan. It's getting late. Mauna na ako. I'll just text or call you, okay? Sabi nito kahit halos 8:30 pa lang naman ayon sa clock wall nila. Sige. Hindi pa man niya sigurado kung type talaga niya ang binata ay dismayado pa rin siya. Nalagasan na naman siya ng isang potensyal na jowa at hindi niya alam kung ilan o kailan uli siya magkakatisod ng lalaking may sapat na lakas ng loob para puntahan siya sa bahay at doon ligawan. Nagpaalam na si Jerome sa kuya niya at umani lang ito ng napakatipid na pagtango. Kapag kwan ay lumapit na ito sa pinto. Inihatid niya ito hanggang sa gate. Umaasa siya na baka magbabalik-bayan ang lakas ng loob nito na tumakas dito kapag kawala sa paningin nito ang kuya niya, pero mukhang nag-TNT na iyon ng tuluyan. Bye! Paalam ni Jerome sa kanya. Saka ito lumabas ng gate. Sa pandinig niya ay may bahid ng panlilidad ang katagang iyon. Bye? As in, goodbye forever? Sige, ingat ka. Sagot niya, pero hangin na lang yata ang nakarinig niyon dahil mabilis nang nakalayo ang binata. Sumingasing agad siya nang maalalang rason kung bakit gano'n na naging resulta ng gabing iyon na inakala niyang mauuwi sa magandang panaginip. Parang may susuguring kaaway na naglakad siya pabalik sa bahay. What's the big idea? Paasik na tanong niya pagpasok niya. Naudlot ang pagsasara ni Kuya Jun ng laptop nito. Anong big idea? Patay mali siyang tanong ng kuya niya na animo hindi alam na naging salot na naman ito sa zero love life niya. What's wrong with this scene? Isang dalaga na ligpas na sa legal age. May dumalaw siyang manliligaw na bukod sa ligpas na rin sa legal age ay may magandang kabuhayan na rin. Pero imbis na magkaroon sila ng chance sa magpa-cute sa isa't isa, wala sila na pag-usapan kundi ang pinsalang ginawa ng pinakahuling bagyong tumama sa Luzon dahil may chaperone siya. Huh? Engot yung guy. Hindi marunong pumili yung girl. Desidido talaga magpatay mali siya ng magaling niyang kapatid. Wrong answer. Ginaya niya ang tunog ng buzzer. Ang mali ay yung chaperone. At this age and time, the concept is so outmoded.
Alam mo ba na outmoded na concept na iyon ang siya mismong dahilan kung bakit ang laki na ng itinaas ng teenage pregnancy sa bansa? Statistician si Kuya Jun and he loves spewing numbers and percentages, especially when he was arguing with someone. Kuya, teenage pregnancies ang sinasabi mo. Ibig sabihin, teenagers ang involved. Pakititigan nga ang mukha ko. Itinuro niya ang mukha niya. At pakikalkula nga ng edad ko. Teenager pa ba ako, ha? Matagal ko nang iniwan ng 10 years. Pero mukhang mas makakarami pa ng jowa yung dalagitang anak ni Aling Lucy na tindera ng gulay sa talipapa kaysa sa akin. And you know why? Dahil panira ka ng diskarte. Sisimulan na naman ba natin to? I'm just looking after your welfare at bilang pagsunod yun sa bilin ni Mommy. Katwiran nito sa himig na nagtatampo. Same reason, same tone of voice. Matagal na niyang naririnig iyon. Okay lang yun at naiintindihan pa niya noong dalagita pa siya. Pero ngayon ay medyo sintonado na iyon. Oh, ano ba yung kahulugang yan? Sabad ni Kuya Brian, pangalawa sa mga kuya niya. Kakapasok lang nito mula sa likod bahay. Amoy daw nito at malamang nakakatapos lang nitong maglaba ng rubber shoes nito. Itong si Michelle Brian, nababad trip kasi hindi makahirit ang pambobolang iyon dalaw niya na mukhang kumag. Sagot ni Kuya Jun. Lumapit si Kuya Brian sa kanya at inakbayan siya. You know why we're doing that? What we're doing? Nito sa nagpapahinuhod na tinig. Alam mo, kung gusto ka talaga ng isang lalaki, dapat ay handa siyang gawin ang lahat para sa'yo. Susuungin niya ang kahit ano para sa'yo. Bakit ako? Saksakan ng higpit ang tatay ni Lainey pero hinarap ko. Kasi seryoso ko sa kanya at hindi lang gustong makascore. Kaya yung mga manliligaw mong pulpul, kung gaanong tumutupi, nako, walang kwenta iyon. And you certainly deserve someone better. Si Ate Lainey nga ang asawa ni Kuya Brian. 1 taon pa lang kasal ang mga ito. No 1 buwan lang ay nagpunta sa Australia si Ate Lainey upang magtrabaho. At dahil nga sa binibilin siya ng mami nila sa mga kuya niya, mas pinili ni Kuya Brian na manatili na lang muna sa bahay nila. Lumang eksena iyon sa kanya. Napakaraming pagkakataon na kasing nauulit iyon. Mula pa nung dalagita siya na naiwan sa pangangalaga ng 3 barakong kuya niya ay bantay sarado na siya sa 2 sa mga ito. It really was no wonder that she never got to experience what it was like to have a puppy love. At ngayon, kahit gurang love yata ay namumurong hindi niya mararanasan. Maagang namatay ang daddy nila, but that was a moot point. Bago pa naman kasi ito sumabak lang buhay, ay sa makabilang bahay na ito. Ang mami na nila ang nagtaguyod sa kanila. Naging ahente ito ng kung ano-ano. Mula sa lupa, share sa beach clubs, memorial plans at pati memorial lots pa. Hirap man ito'y nakaya nito iyon dahil ang Kuya Jun pa lang niya ang nasa college. Pero nang tumuntong na sa kolehiyo ang 2 pang kuya niya ay nag-level up ng husto ang gastusin nila. Nauso rin niyon ang mga nag-a-abroad kaya pagkatapos kumuha ng ilang units sa special education ng mami niya ay nagpunta na ito sa Amerika. Bago umalis ang mami nila ay ibinilin siya nito sa 3 kapatid niya. Natatandaan pa niya kung paano itong pinusumpa sina Kuya Brian, Kuya Jun at Kuya Ryle na hindi niya hahayaang mapariwara ang mga ito. Kulang na nga lang yata ay mag-blood compact pa mga kuya niya. Her 3 brothers loved their mom very much. Very devoted ang mga kuya niya sa mami nila. Masasabi nga sigurong mamas boy ang mga ito. Napakataimtim ng pangako ng mga ito na aalagaan, gagabayan at babantayan siya ng mga ito. Ilang taon nang nagtatrabaho sa Amerika ang mami nila nang mapatay ito. It was a senseless death. Isang gwardiya na eskwelahang pinasusukan ng kanyang mami ang biglang nawala sa tamang katinuan. Basta na lang ito namaril ng walang habas. Their mother was at the wrong place at the wrong time. Kasama ito sa 3 nasawi sa walang habas na pamamaril.
Graduate na noon ang dalawang kapatid niya at fourth year college na si Kuya Ryle, kaya ang dalawang mas nakatatanda sa kanila nagpaaral sa kanila. And then later on, all three of her brothers pitched in with their expenses. Todo ang pighati nila sa pagyao ng mommy nila. At sa harap ng abo nito na ipinadala lang sa kanila, ay inulit ng tatlong kapatid niya ang pangako ng mga ito na magiging anghel de la guardia niya. Guardia was the operative word. Talagang panggwardya na ang ginagawa ng mga ito, lalo na ng dalawang mas nakatatanda. As in walang makalusot na boylet na nagtangkang umaligid sa kanya noong kabataan niya. Pero hindi na siya bata. Yet, her two brothers wouldn't let up on their guarding. Home base pa naman ang naging trabaho niya. Dati kung saan-saan din siya pumasok pero hindi nagtagal, mas kumita siya sa mga maliliit na racket niya. Bukod sa hindi nahasal ang pagsabak niya sa rush hour traffic, sarili pa niya ang oras niya. Ang downside nga lang niyon dahil nasa bahay lang siya ay mas lumiit ang mundo niya. Pati na nga posibilidad na makabungguan sila ni Mr. Wright, hindi na nagawa. Kung tulad sa normal na dalaga lang sana ang buhay niya, ay malamang na ginagamit niya ang libreng oras niya sa paggimik at pagpunta sa kung saang-saang lugar. Pero dahil sa makulit ang mga kapatid niya, ay hindi niya iyon magawa ng lubusan. Bago siya makaalis ay uusisain pa siya ng katakot-takot ng mga ito. May social life din naman ang mga kuya niya, pero ayaw talaga siyang tantanan ng mga ito, lalo na si Kuya Jun. Being the eldest, he probably felt that his job of protecting her fell squarely on his shoulder. At kapag nagrereklamo siya, ay ang mga pangako ng mga ito sa mommy nila ang ipinagsasanggalang ng mga ito. That the fact that she really deserved someone better than the guys who flirted with her. Malapit na siya mag-temper tantrum nang bumukas ang front door at iluwa ang Kuya Ryle niya. Dahil siguro mas malapit ang edad nila, ay ito ang mas kasundo niya. Sa tatlong anghel de la guardia kumo, si Bill niya ay ito rin ang pinaka-chill. Tantanan niyo na nga yan si Michelle, matanda na yan. Baka mamamify na iyan na walang jowa sa ginagawa niyo. Ani Kuya Ryle, na mukhang nahulaan agad ang pinagdidiskusyon na nila. Nga pala, nakita ko kanina si Chad, problemado ang sira. Ang tinutukoy nito ay ang kaibigan niya mula pa nung toddler sila. Si Chad yata ang nag-iisang lalaki sa mundo na nakakalapit sa kanya nang hindi sumasalang sa mapanuring tingin ng mga kapatid niya. Palibhasa ay nakilala nila ito nung naka-short pants pa lang ito at kasabay na niyang lumaki ito kaya panatag ang loob ng mga kapatid niya rito na hindi siya nito gagawa ng masama. Lalo't ilang pagkakataon din itong nakagwardya sa kanya laban sa ilang bad boys na muntik na niyang maging crush noon. Ano na namang problema niya? May kinalaman sa girls, I'm sure. Hirit niya. Yata, hindi ko na nausisa. Nagmamadali eh. Parang may tinatakbuhan. Anong ulam? Tanong nito. Kaldereta. Siya ang nagluto. Wow, sarap. Kumain na kayo? Kanina pa. Pero sige, sasaluhan ulit kita. Hindi ako nabusog eh. Sinamahan na niya ito sa komedor, samantalang ang dalawang kapatid nila ay may kanya-kanya ng inaasikaso. You need to get a life, sis. Wika ni Kuya Ryle sa pagitan ng pagsubo nito. Tell that to the Marines. Hayun sila, nasa sala pa yata. Sagot ni Michelle. Tumawa ito. Hey, don't be too hard on those two, lalo na kay Kuya Jun. Sa amin ka inahibili ni Mommy. Tinutupad lang nila ang pangako nila. They're way too dedicated about it. Pero kahit nakakapikon, siguro ay dapat ka rin magpasalamat na concerned sila, right? Nandun na ako kuya, kaya lang… Over nga sila, sambit nito. That's why you need to get a real life. Paano ko kaya gagawin yun? Noon pa paikot-ikot ang ideyang iyon sa isip niya. The opportunity will present itself. I'm sure. Basta kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na mangyari iyon, sunggaban mo na ha. Huwag papatay-patay.
Siguro naman kapag nakapag-asawa ka na maiisipan na rin ni na Kuya Jun na pakasalan si Denise. Ang nobya ni Kuya Jun ang tinutukoy nito. Elementary teacher sa isang private school si Denise at ilang taon na ring girlfriend ni Kuya nila. Right, hirit niya. Nakipakpak siya ng ulam sa kapatid niya at napunta na kung saan ang usapan nila. Nang nasa sariling kwarto siya at nagpapaantok ay naalala niya ang sinabi ni Kuya Ryle. The opportunity will present itself, I'm sure. Basta kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na mangyari iyon, sunggaban mo na ha. Huwag papatay-patay. She had every intention of doing that. Sana nga lang ay magkaroon siya ng pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.